Hello guys, gagawa po ako ngayon ng Magic Kalan new version, bagong revise. Ayan po yung aking mga gagamitin. Gagamit po tayo ng gunting at gagamitin po natin ay 2 lata ng coke na magkaparehas ng sukat at isang coke na mas mahaba ang sukat. Yung 2 coke na yan ay ating pagsasaklubin mamaya. Ito po yung gagamitin natin: gunting, cutter, pliers, kutsara, stapler, saka yung ating button ng lata, tsaka cork pin, yung ginagamit sa corkboard, pantusok ng papel. Yan po yung gagamitin nating pambutas mamaya. Ayan po, guguntingin ko na po yung lata na matabang coke yan, sapagkat ang kalimitan ng lata ng coke ngayon ay mapayat na at matangkad, mataas, sapagkat itong coke na ito ay coke ng mga inchik. Luma pa po yan, dati ganyan ang style ng coke natin, yung parang lata ng mga beer na mataba na maliit. Samantalang yung coke natin ngayon ay matangkad na siya at mapayat. Yan, tatanggalin ko lamang po yung ibabaw. May parang pattern po yan sa itaas na parang guhit. Hanggang dun lamang po yung ating guguntingin. So hindi na tayo gagawa ng pattern niya, sapagkat meron naman po siyang pinakaguhit sa itaas. Mapapansin nyo po yun, yung pantay na. Ang tatanggalin natin ay yung nasa ibabaw. Yun po yung medyo maliit. Ang ititira natin ay yung pantay mula baba hanggang itaas. Ayan po, kinakapa ko po kung saan yung pinakaguhit. Doon guguntingin ko ulit yan para maging pantay po doon. Magiging pantay yung 2 na yan mamaya. Kaya pagtiyagaan nyo lamang pong panoorin ang aking video. Hindi ko na po siya puputulin para po walang cut, at masundan nyo po ang paggawa ng ating Magic Kalan. Yan, ang paggawa ng Magic Kalan ay hindi basta-basta, sapagkat ito ay nakakasugat. Yung pong mga pinagguntingan ay pwede kayong masugatan doon, sapagkat yan po ay matalas. So ingat-ingat po tayo sa paggawa ng Magic Kalan. Ayan po, guguntingin ko naman po yung isa para maging pantay po siya. Ayan, ikot-ikot lang. Ayan po, shout out po pala sa aking kapamilya sa YouTube Aspirant Family, lalong lalo na po sa aming admin creator Miss Jen in US Vlog. Happy 1st anniversary sa iyo, sista, sa YouTube world. Ngayong September 22 ay kanyang 1st year anniversary, at magkakaroon po siya ng big night ngayong September 29. So abangan po natin ang kanyang big night sa kanyang 1st year anniversary sa September 29, 9 PM Philippine time. YouTube Aspirant Family, napaka-supportive ng aming grupo. Kaya kung nais nyo pong sumali o mag-join, hanapin nyo lang po ang aming community sa Facebook, YouTube Aspirant YTA Family, the best. Ayan po, pinupulido ko po yung pagkagupit ng 2 magka-pares. Ayan po, magkasukat po yan, 2 coke na mataba.
Ayan, pupuliduhin ko lamang po yung pinakadulo para po wala pong sasabit o hindi tayo masusugatan. Ayan po, sa pagkakataong ito na aking binibidyo ay umuulan, kumukulog sa labas, kumikidlat, kaya naririto ako sa loob ng aming bahay habang binibidyohan ko po ito at nagbo-voice over po ako. Ay umuulan po ng napakalakas. Ngayon ay September 28, hapon na po, malakas ang ulan dito sa amin sa Baclaran. Ayan, sa pagkakataong ito ay akin namang guguntingin yung malaking kok na mapayat, sapagkat yan po ang aking ilalagay doon sa loob ng aking pagsasaklubin na dalawang kok kanina na aking ginupit. Ayan po, sapagkat kailangan po yung nasa loob po ay medyo mahaba po yung sukat kumpara doon sa dalawa. Mahaba po yan ng kalahating sentimetro doon sa pagsasaklubin ko mamaya. Makikita nyo naman po yan sapagkat imamwestra ko po yan mamaya. Tapos guguntingin ko po siya. Ayan. Yan, nakikita nyo po, hinati ko po. Tapos akin siyang guguntingin. Ayan, nahati na po. Yan. Meron po akong nahati dyan na isa kanina. Ganyan-ganyan din po. Hinati ko na in case na sumobra yung aking gupit ay ipapalit ko po yun. Minsan po kasi ay hindi ko matansya kapag wala namang pattern. Yun. Ayun o. Tinuturo ko po na medyo mas mahaba po siya. Akin siyang guguntingin doon sa pinaka, may sobra po yan ng kaunti. May dumahang eroplano sa amin. Malapit lang kami sa airport. Yan. Sabi ko nga po sa inyo, dalawa po yung ginupit ko na yan. May extra po ako. Once na sumobra yung gupit ay pwede po nating palitan. Ayan. Kukunin ko yung isa. Ayan po. Ipapantay ko ngayon doon sa pinakapuwitan at sosobrahan ko lamang po yan ng kalahating sentimetro, half centimeter, para pasok na pasok po siya doon sa loob ng aking pagsasaklubin mamaya. Kung nakikita nyo po yung mga nasa paligid na mga lata, mga tapos ko na po yan na gawin yung iba, at yung iba naman ay wala pa pong butas. Hindi ko pa siya nabutasan, pero kompleto na po yun. May saklob na rin po yun at meron na ring laman sa loob na parang yun, yung ginagawa ko kanina na mahaba, yun yung nasa loob. Ngayon, napagsukat ko na po siya, kukuha po ako ng button o yung pinakapitan ng lata. Doon ko po siya isusukat. Ayan po, nagupit po yun sapagkat yan, kailangan lapat na lapat po yan doon sa pinakapuwitan. May parang ano po yan pattern doon sa loob, yung pinaka button. Yun lamang po yan Ayun hindi natatanggal, di po ba? Yun. Ibig sabihin doon nyo ilalagay sa pinaka bilog sa gitna. Yan. Pag hindi po siya natanggal, sukat na po siya, saka po natin siya lalagyan ng staple wire, stapler po natin. Yan, para hindi po makawala. Sapagkat alam naman po natin na pinaghiwalay natin yan, ginupit natin. Yun. Kung may stapler na, hindi na po siya makakawala. Ganon din ang gagawin natin doon sa itaas niya. Isusukat din natin doon, paglapat na siya, saka natin siya
i-staple. Yan, hindi nalalaglag, di ba? Yan. Ibig sabihin, pwede na natin siyang lagyan ng staple wire. Didikit po natin. Ayan. Ngayon, okay na po siya. Ilalagay ko dun sa gitna. Ayan. Lapat na po siya. Medyo mahaba po yung nandun sa loob. Ayan, kung makapapansin ninyo. Ayan. Mahaba siya ng kalahating sentimetro. Ayan. Diba? Tinuturo ko pa. Mahaba. Ngayon, lalagyan po natin siya ng maliit na butas yung parang triangle yung sa pinakapuwitan, doon sa pinakapuwit ng ating lalagyan mamaya. Ayan, medyo may sobra ng konti kaya ginugupit ko pa. Ayan, lalagyan po natin ng labasan yung daanan ng denatured alcohol. Yan mamaya guguntingin ko ng maliit na triangle para pinakadaanan ng denatured alcohol. Ayan, dalawa po yan, so magkabilaan po, magkatapat, didikitan po yan. Ayan, meron pong pumasok na magulo, nag-uusap, kaya may naririnig kayo na nag-uusap. Ayun, nag-uusap na yung mag-iina doon sa kabila. Ayan, yan yung pagtataklobin ko mamaya. At yung may parting ginupit ako na daanan ng alcohol ay doon po yun sa may puwetan. Yung itataklob ko sa ibabaw ay nasa loob. Yung parting ilalim, yun po yung nasa labas. Ayan, pinagtaklob ko na po. Siniksik ko ng siniksik. So, hindi nyo na po nakita kung paano maglalapat yan. Pero lapat po yan doon sa loob, yung nasa loob. Sapagkat sukat po yun doon sa may pattern na bilog na nasa gitna ng dalawang cook. Ayan, So, ibig sabihin, kung inyo pong maiisip, doon sa gitna yung pinakapuwitan, nandoon po yung nasa gitna. Magkasaklob man sila, meron silang parang nasa gitna. Yung nilagay kong mas mahaba ng kaunti, mahaba ng kalahating sentimetro. Ngayon naman ay nilalagyan ko ng pattern yung aking tutungkabin. Yan po ay aking aalisin. Yan po yung nasa ibabaw. Nasa ibabaw po yan. So, ginamitan ko po siya ng cutter. Tutungkabin ko po yan. Pero matigas po pala yung nasa ibabaw. So, sandali lamang po. Kukuha po ako ng kutsilyo para buksan ko po yung nasa ibabaw na yan. So, ako po tumayo sa pagkakataon na yan. Naghahanap po ako ng kutsilyo sa kusina. Yun ang gagamitin ko na pangtungkab, sapagkat bubuksan ko po yung nasa ibabaw. Yun po, kulang po pala yung aking materyales, kulang ng kutsilyo. So, shout out sa inyong lahat na mga nanonood. Mega loud shout out sa inyo. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa inyo pong Cooking Master Bro. Medyo ang aking boses ayun na nga. Ayan na, nakakuha na po ako ng kutsilyo. Yan, bubutasan ko sa gitna. Tapos mamaya pagka napag-cross ko na po yung butas na yan, may parang X, saka ko siya gagamitan ng plies. Tutungkabin ko yung nasa gitna na yan, parang buksan. Kung nakikita nyo yung mga nandyan sa paligid na mga lata, ganyan po, nakabukas po siya. At yung sa may isang red horse, hindi ko siya binuksang mabuti
kumbaga sinlaki lamang ng 25 centimos yung butas niya doon. Ayun po yung isa, yung malapit doon sa ayan, yung katabi ng Red Horse sa kanang San Miguelite. Nakikita niyo po yung butas dun. Hindi siya buong butas, sinlaki lamang ng 25 centimos. Pwede rin po yan. Mamaya paapuin ko po yan kasama nitong cook na ginagawa ko para makita nyo po ang pagkakaiba ng apoy ng aking ginagawa at saka nung Red Horse na may maliit na butas sa gitna. Sinlaki nga po ng 25 centimos yung butas. Paapuin ko rin po yan mamaya. Ayan, natungkab na po, pero medyo matalas po yan yung pinagtungkaban ko, kaya kikinisin ko po yan. Kailangan kinisin natin para hindi po natin makapa na matalas kapagkat nakakasugat po yan. Kikinisin ko yan sa pamamagitan ng plies. Ayan, kinikinis ko na po. May nadaanan ng mga eroplano. Kada 5 minuto yata may dumadaang eroplano sa amin, o sa loob na 10 minuto, ganun, mayroong dumadaang eroplano. Ayan po, habang ginagawa ko po yan ay may nagsasalita doon sa kapitbahay. Ay daw, ay parang gustong sumama sa aking video. Ayan, punta muna tayo sa labas pagkat may maingay doon sa kwarto, gustong sumama sa video. Ayan, meron pong mga sasakyan doon sa Rojas Boulevard, naririnig din po ninyo. Maraming mga istorbo sa aking pagbo-voice over, pasensya na. Ngayon, pagkatapos kong kinisin ay akin ang bubutasan sa pamamagitan ng cork pin. Yung cork pin na yan, yung ginagamit na pantusok sa corkboard pag itutusok po natin ng papel. Ang aking pamukpok ay kutsara lamang po. Kutsara sapagkat magaang lang ang kailangan. Hindi naman po pwedeng napakabigat. Baka sumobra ang ating pagpukpok. Ang butas po yung pala niyan ay 16. 16 na butas. Tapat-tapat lamang po. Una, bubutasan ko ng isa. Tatapatan ko doon sa dulo. Magiging 2 na. Tapos sa 2 na yan, ilalagyan ko ng butas sa gitna parehos. So magiging 4 na. Tapos sa gitna ng 4, bubutasan ko ulit, magiging 8. At sa 8 yun, bubutasan ko ulit sa gitna. Kaya magiging 16. 16 na butas po siya na maliliit. Diyan lalabas po yung apoy na pinaka parang kalan talaga. Bukod po dun sa apoy sa gitna, ay meron po siyang apoy na maliliit sa gilid. Yun po yung magmumukhang parang talagang kalan. Makikita nyo po yun mamaya pag akin na po yung sinampulan ng apoy, pati yung pinangako ko kanina na Red Horse na can, paaapoyin ko rin po yun. Kaya patuloy nyo po akong subaybayan. Don't skip ads mga kaibigan. Huwag nyo po sanang i-skip ang ads sapagkat yan po tayo kumikita. Yan po tayo magkakaroon ng revenue sa ating mga patalastas. Sabi nga ni Kuya Germs, hanap buhay po muna, walang tulugan. Ano bang programa yon? Kung inyo pong natatandaan, paki-comment na lamang po dyan sa ibaba. Ayun ang sinasabi ni Kuya Germs, hanap buhay muna. Tapos nakaganyan yung kanyang kamay, oh. Nakamuestra ng parang pera daw. Yun, sa patalastas, dyan po tayo kikita. Mga kapatid at mga kaibigan, salamat sa inyong suporta at pagsubaybay sa aking vlog. Pupunta pong muli ako dito sa kwarto.
sapagkat may nagsasalita na naman doon ng mga kasama ko sa bahay, ang aking mag-ina. Naririto po ako ngayon sa aming tahanan, kaya habang bino-voice over ko ito ay kung ano-ano po ang maririnig ninyo. Ang aking bunso naman ay nagsi-cellphone, nag-YouTube. English yung pinapanood niya na pambata. Ayan, kaya may naririnig kayo na parang nagsasalita sa YouTube, kengkoy na bata. Ayan, nabutasan ko na po siya, yung pinakagilid. So halos kompleto na po, halos tapos na po. Ipapakita ko naman sa inyo sa pagkakataong ito ay ang denatured alcohol na ating ilalagay sa loob. Yan, yung denatured alcohol, yan po yung pinaka fuel nya. Bawas na po yan sapagkat nagamit ko na po yan dun sa aking mga unang vlog. Nagamit ko na ang denatured alcohol na yan. Actually puti po yan, pero nung ibalik ko dyan sa lalagyan ay parang nagkulay dilaw sapagkat humalo siguro yung pinakapintura ng lata. Di po ba merong ano doon sa loob, yung nilagay kong kulay pula. Ayan, kaya nagganyan yung kulay ng denatured. Ayan po yung mga ginawa ko ng mga naunan na po. Medyo maliliit po yung iba-ibang size po yan. Ayan, medyo malaki yung coke. Yung San Mig Light medyo maliit, at yung isa ay medyo medium yung size. So meron siyang small, medium, large, at meron din po akong iba-ibang size na ginawa. Merong matangkad na mapayat, at meron din namang Monster, meron din namang Heineken, mas matataas po yun. Ayan o, yan, Heineken, medyo mapayat po yan pero mataas. At Coca-Cola, magkasinlaki sila. Ayan, ayun po, magkasinlaki yung dalawa pala, hindi pala Coca-Cola yun, ibang lata po pala yun. Medyo mapayat siya na mataas. Ayan po naman yung Heineken saka Monster na kinabanggit kanina. Yan, medyo mataas po talaga siya, at Monster po siya. Mataas-taas po. Ayan, kung inyong mas mataas, mas malaki, magkasintaba sila pero mas mataas po yung Monster saka Heineken. Kaya maraming mailalaman na denatured alcohol yung mga yan. Yan yung mga natapos ko na ng mga nagdaan. Nakakaipon po ako ng mga ginawa ko sapagkat may paminsan-minsan may mga bumibili po na nagchat-chat sa akin, nagme-message. Bumibili po sila ng ganyan na aking mga nagawa. Marami na po akong nabenta niyan since noon pa man. Matagal-tagal na panahon na rin, marami po akong nabenta niyan. Hindi ko na matandaan, pero natandaan ko 2014 meron akong mga ginawa niyan. Siguro mga 2010 meron na rin akong ginawa niyan. Naibenta ko na rin yan noon. Sa mga panahong yun, di pa po ako nagbablog, pero meron naman po akong nakasave sa mga Facebook. Doon makikita nyo sa Facebook po nung anong taon po ako nakagawa ng mga magikalan. Ayan po, sasampulan po natin yung aking ginawa ngayon. Ayan po yung apoy. Di po ba may mga apoy sa gitna, may apoy din sa gilid. Yung 16 na butas may apoy. Ayan po, hindi pa po yan nagko-concentrate yung apoy, pero lumalakas po yan. Lumalakas po yan ng todo. Ayan, yun pala yung paraan ng pagpatay. Tinakpan ko po, saka ako hihipan po. Ayan o, pagkahihip po, ayan, wala na po siyang apoy. Ayan, nilalagay ko po yung kamay ko para maalaman nyo na wala na po siyang apoy. Ngayon gamitin ko naman po yung Red Horse na pinangako ko kanina. Ayan, yung may maliit na butas sa gitna, sinlaki ng 25 centimos lang yung butas niyan, at may 16 na butas. Ayan po, nakikita nyo, di ba? Para talaga siyang kalan.
na ginagamitan ng LPG o gasol. Ayan. Pagka ganyan po, hinihipan ko po yan. Sinusubukan ko kung mamamatay pagka malakas yung hangin. Hindi po siya namamatay kahit nahipan ko siya, sapagkat nakakonsentrate na po yung kanyang apoy. Ayan o. Ayun. Medyo tinatakpan ko po yan sapagkat maliwanag po para po makita ninyo. So pinadidilim ko yung paligid niya para makita nyo yung apoy. Ayan o. Ganda po, di po ba? Yun, tinanggal ko na po yung hiniharang ko. So lumiwanag na po. Lumiwanag na yan. Ayan, nilagay ko ulit yung pampadilim para makita nyo po yung apoy. Ayan o. Ganda, di po ba? Maganda po yan pagka nakalagay po yan sa may patungan na bakal. May mga patungan po yan na bakal para pagka nagsalang tayo ng ating lulutuin ay safe po. Pwede nyo rin po yung gamitin kahit wala kayong patungan na bakal. Ilagay nyo dun sa lutuan nyo ng diuling. Kung may lutuan kayo ng diuling. Ayan, tinakpan ko ulit at aking hinipan. Yan, wala nang apoy. Oh. Nilalagay ko yung kamay ko, di ba? Ibig sabihin ay wala na po siyang apoy. So, maaari na po natin siyang ibalik yung denatured alcohol doon sa bote na lalagyan po niya sa pamamagitan ng imbudo para hindi po tumapon pag hindi nilagay natin sa bote. Yan. Yan o. Wala pong cut yan. Tuloy-tuloy po yung ating video. So, ibig sabihin, hinawakan ko yung lata ng Red Horse. Hindi po ako napaso. Wala po siyang gaanong init doon sa parting ibaba noon. Sapagkat yung apoy naman niya nasa itaas. Hindi po siya delikado. Nakita niyo naman po, di po ba? Isa pong paraan ng pagpatay po pala ng apoy. Nakikita niyo po yung basahan na bilog yan sa katabi ng alcohol. Babasain niyo lang po yan. Yung basang-basa na pag may apoy, saka niyo siya itataklob dun sa apoy. Yun, isang paraan din po yun ng pagpatay dun sa apoy. Kung ayaw niyo po nung yan, yung sinataklob ko na yan, saka niyo ihipan. Pero yan ang pinakamabilis eh. Kung gusto niyo, yun, yung basahan na yun. Basa, tapos isasaklob nyo dun sa apoy. Ito naman po yung mga nagawa ko na po nung mga nakaraang panahon. Medyo maliit, may medium, may medyo extra, medium, at mayroong ding mga large o yung pinakamalaki na, yung buo, yung tulad ng ginawa ko ngayon. Buo po yun, malaki. May eroplano na namang dumaan. Ayan po, nakikita nyo po. May patungan siya na bakal. Yan, pinapasadya ko po yan na ipagawa yung patungan na bakal. Yan o. Buo po yan, buo po yung lata na yan. Parang yung ginawa ko kanina sa Coke. Yan po yung matataas. Pwede naman po akong gumawa ng mababa. Yung small, medium, ito yung large, at meron pang extra large, yung mga Monster na lata, Heineken na lata. Matataas po yun. Mas mataas dyan sa buong lata na yan. Kaya makakapamili po kayo ng size. Yung dalawa na yan, yung San Mig Light, saka yung lata ng Sprite. Ginawa ko rin po yan. Magkaibang size po siya sapagkat yun po ang gusto ng bibili. Dalawang magkaibang size pero ayaw niya ng buo. Gusto niya ay yung kalahati lang at medyo 3/4 yung size. So yung buo, minimuestra ko yung isang lata, hindi pa po yan gawa. Ganyan kalaki yung lata ng hindi pa gawa. Kumbaga titignan niyo po yung gawa na kalahati na lang. At yan pinasampulan niya ng paapoy para ipakita ko sa kanya through video na ipinadala ko sa kanya sa pamamagitan ng Messenger kung gaano kalakas po yung apoy at paano siya papatayin. Ay sinama ko na rin po dyan sapagkat binili niya po yan sa akin sa pamamagitan ng online. Ako po'y nasa Baclaran at siya naman ay nasa Pasig. Pinadala ko po yan sa pamamagitan ng Grab. Yan, patay na po ang apoy tulad ng ginawa ko sa mga nakaraan. Akin tinakluban at saka ko po siya hinipan. So ayan, wala na pong apoy.
At muli, ilalagay ko po muli ang aking kamay doon sa ibabaw para malaman na wala po talaga siyang apoy. Ayan, ayan yung mga picture. So, ayan ang ating magic kalan. Babu!